Use my life, Lord, to serve your people and follow you wherever you may be. Let everything I do reveal my trust in you. For with no witness I will be. Use my hands, Lord, to help your people and share the many blessings I receive. Let everyone embrace the fact your love and grace, so all may know you and believe. Use me, Lord, to be a true disciple. Use me, Lord, to comfort and believe. Guide my way as I follow you and pray. I serve you every day I live. Take my life and let it be used to serve you faithfully. Show me, Lord, what you have planned. To believe as you command. Help me live as you command. Use my voice, Lord, to teach your people. And tell the hope and promise of your word. Let every soul I raise resound in grateful praise, to share my joy with all the world. Use me, Lord, to be a true disciple. Use me, Lord, to comfort and believe. Guide my way as I follow you and pray. I'll serve you every day I live. Take my life and use me, Lord. Kaya natin tumayo para po sa ikaling na wika. Conrad Edward Gutierrez, it is finished. And magandang umaga po sa ating lahat. And ngayon po idadako tayo sa ikaling na salita ni Jesus. Ang salitang it is finished. So, bago po tayo dumako sa kanyang salita, basahin po muna natin John 19 verse 30. John 19 verse 30 po. Begin. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at initayo ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Maraming salamat po sa pagkababasa ng salita ng Diyos. Tayo po lahat ay pwede maupo. So, hindi po lingid sa kalaman natin na lahat na nakapako sa krus ay nakakaranas ng matinding sakit at hirap. So, base din po doon sa nakita natin video na pinili kanina, nakita niyo naman po kung ano po yung itsura ni Jesus habang siya nakapako sa krus. So, lahat po na nakapako sa krus ay nakakaranas ng matinding sakit, hirap, dehydration, sobrang tuyot ang bibig at lalo na ang lalamunan. Sabi ng Diyos sa awit 22 verse 15, ang aking kalakasan ay natuyo, na parang basag na palayok, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala, at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan.
Sa gitna po ng hirap na dinaras ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinanggihan niya po ang relief na maaaring idulot ng in-offer sa kanya na sour wine o yung suka. And mababasa po natin yun sa Matthew 27 verse 34. Ngunit mayroon pong mas malalim na dahilan kung bakit po yun tinanggihan ni Kristo. Tinanggihan po yun ni Jesus, yun ay nais kasi niyang madama ang sukdulang kirot para hindi na po natin maranasan pa. Amen? Pero habang lumilipas ang oras, ang sobrang sakit at hirap na dulot ng pagkakapako sa krus, ay nag-uumpisa naman hindi na pakiramdam ni Jesus. Na kahit ang pagsasalita ay tila imposible na. So later on, si Jesus, inaccept na po niya what he had earlier refused. So sabi nga po dun sa talatang binasa natin, sa John 19 verse 30, nang matanggap na Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So ngayong umaga po, meron po tayong 3 punto para sa salitang, or sa wika po ni Jesus na it is finished. Una po, the meaning. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang it is finished? Ang it is finished po ay isang word sa Greek na ang ibig sabihin po or which is tetelestai. Tumutukoy man ito sa mga nakaraang pangyayari, but yung tetelestai po focuses on the present event, which means stands complete or mission accomplished. So, maaaring ginamit din po ito ng mga artists matapos maggawa ng isang masterpiece. And marahil ginamit din po ito ng Diyos nung siya nabubuhay dito sa lupa bilang karpintero. Maaaring tatakbo po siya sa kanyang foster father na si Joseph to proudly show his completed carpentry at sasabihin yung word na tetelestai. And Joseph will say, "Good work, Yeshua, tetelestai." So yun po ang ibig sabihin ng salitang is finished. Tinapos na po ni Jesus yung hirap at siya na po ang nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin at para po tayo maligtas. So, pangalawang punto po is yung the mission. Ano nga po ba ang identity ng salitang it sa salitang it is finished? Ito ay tumutukoy sa buhay ni Jesus dito sa lupa o sa kanyang misyon dito sa lupa. Alam na po ni Jesus na malapit na ang kanyang kamatayan. Marahil ilang minuto na lang ang natitira bago niya ipagkatiwala ang spirito niya sa Ama. When he cried tetelestai, sinasabi niya ito bilang isang pahayag ng katiyakan. Siya po ay nagbibigay ng assurance sa bawat isa sa atin. Kahit hindi pa ganap na nangyayari ang kamatayan, para bang nasa ilalim na siya ng anino ng kanyang sakripisyong kamatayan para sa kasalanan. At alam niya na tiyak na magaganap at matatapos ang layunin nito. So sa madaling salita po, alam na po ni Jesus na ang kanyang misyon, kahit ilang sandali na lamang bago tuluyang mangyari ang kamatayan. He had earlier said po sa John 4:34, "Ang pagkain ko ay aking gawin ang kalooban sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa." And he would affirm in John 17:4, "Nilalahati kita sa lupa pagkaganap ko na gawa na ipinagawa mo sa akin." Tetelestai. So, it is finished. Ang gawang tinutukoy po dito, hindi lamang po basta yung mga ginawa po ni Jesus habang nandito siya sa lupa. Ito ay ganap at perpektong pagpapakita ng puso ng Diyos sa bawat tao. Siya bilang kordero ng Diyos as told by John 1:29 na nagdulot po ng kaligtasan sa sanglibutan kung sasampalatayan ng tao si Jesus. So yung perspective po ng it, na word sa it is finished, means his mission to provide salvation is done. It is finished. Tetelestai. Ibig sabihin po, kompleto na ang plano ng Diyos, bayad na ang kasalanan, handa na ang kaligtasan para sa lahat ng tao. So siya po mismo ang naging sakripisyo para sa kasalanan ng mga tao. Inako na po niya lahat ng hirap para hindi na po natin maranasan pa. So,
para po sa akin, or siguro po hindi siya lang yung, or binigay na po niya yung anak niya para sa ating lahat, para maligtas. Hindi na po natin kaya maghirap pa, gaya po yung ginagawa ng iba, na nagpapapako sa krus, dahil tinapos na po ni Kristo yung hirap. So parang, yun po ay sa tingin ko is nonsense na kung gagawin pa natin, dahil tinapos na po ni Kristo lahat ng sakit at hirap dun sa krus ng Kalbaryo. And last po, and yung third point po natin para sa salitang it is finished, sa pagsampalataya ng tao kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nagkatawang tao, namatay sa krus, inilibing at nabuhay na uli, ang taong makasalanan will instantly or unconditionally and permanently declared as 100% righteous na po. So sa Romans 5:1, sinasabi, yamang inaring ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin po nito, tayo ay ganap ng pinawalang sala sa harap ng Diyos dahil sa pananampalataya. Amen? So, hindi po ito partial o kulang. Hindi sinasabi ng Diyos na medyo matuwid ka na or 99.9% righteous ka na. Hindi po. Dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ay inaring ganap, buong buo tayo tinanggap ng Diyos. Amen? So anything less, and we are not righteous or almost righteous. If we are declared 99.9 righteous, the Bible would have to be rewritten. Sa Isaiah 1:18 po, sinasabi, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. So sabi po ng Bible, white as snow. Wala na pong binanggit na ibang kulay pa or gaya ng blue or verde. Sinabi po dun na magiging white as snow. So the promise of sins forgiven is all or nothing. When our Lord said, it is finished, He meant finished. Tapos na po talaga. Tinapos na po niya lahat ng hirap para sa ating lahat. Yung word po na it is finished was a cry of triumph. Hindi himutok ng Diyos or hindi po siya nagko-complain or hindi isang complaint ng isang talunan. The victim had become the victor. Higit sa lahat, ito ang nag-iisang sigaw ni Jesus sa krus na hindi para sa isang tao lang, kundi para sa ating pong lahat. Pinagsigawan niya ito ng malakas upang malaman ng lahat na natapos na niya ang hindi natin kayang tapusin. Ang kabayaran sa kasalanan, ang daan tungo sa kaligtasan. Tinapos na po yung lahat ni Kristo. And nakita niyo po kung gaano po yung hirap na dinaras ng tiro sa krus ng Kalbaryo. Ganun niya po tayo mahal. So ang gagawin na po natin, dahil tinapos na po niya lahat yun, kilalanin ang ginawa ni Kristo at sumampalataya sa Kanya upang tayo maligtas. Yun lang po. Salamat.